Hi everyone! Welcome to Solitech Reviews. So kagaya ng prinamis ko doon sa unboxing yung first impression ko sa Asus ZenBook 14, ibibigay ko na yung full review after 1 week of usage. So pag-usapan natin. Okay, so before tayo mag-start, kung hindi niyo pa napanood yung unboxing, first impression at iba pang features na ipinakita ko tungkol dito sa ZenBook 14, nandiyan yung link sa taas or sa description box sa baba. Okay, una natin pag-usapan guys ulit yung design nitong ZenBook 14. So nasabi ko naman na kung gaano kaganda yung laptop na to dun sa first video, pero gusto ko ulit sabihin na napaka-corporate, napaka-elegante nung itsura ng laptop na to. Alam mong kapag tiningnan mo yung laptop na to, alam mo na professional talaga yung gumagamit sa kanya. And kagaya rin nung sinabi ko, meron tong military grade. So kung sakali na mabagsak natin to accidentally, hindi tayo agad mag-aalala na sira agad yung laptop na to. So matibay siya guys. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan dun sa design nitong ZenBook 14 ay yung sobrang kapitin niya ng smudge and fingerprint. As in kapag medyo basa yung kamay mo, hindi ganun katuyo at hinawakan mo yung surface, mag-iiwan talaga siya ng marks. So kailangan mo siyang palaging punasan para mapanatili mo yung magandang itsura niya. Nag-enjoy din ako kasi nga kompleto yung ports ng laptop na to at naikabit ko pa nga yung 4K monitor na ginagamit ko ngayon, which is good. Mamaya balikan natin kung paano naka-apekto yung 4K monitor sa performance ng ZenBook 14. Ngayon, balik tayo dun sa ports guys. Ito own preference ko na, hindi ko masama sa cons kasi yun nga, own preference ko to. Hindi ko lang masyadong ma-enjoy yung micro SD card reader na nandito sa ZenBook 14 kasi para sa akin, logically speaking, mas maganda sana kung SD card reader lang yung inilagay nila. Kasi yung micro SD card, pwede mong lagyan ng adapter para maging SD card. Pero yung SD card, walang way para maging micro SD card. So sana maging standard sa mga laptop, hindi lang dito sa ZenBook 14, sa lahat ng laptop, maging standard sana na SD card reader at hindi micro SD card reader yung ilalagay nila. Pagdating sa speaker guys, sakto lang. Decent yung tunog, hindi sabog kahit na itodo mo yung volume. Pero hindi ganun nakakawaw yung lakas. Alam niyo yun, hindi ganun kalakas. Pakinggan nyo to. See, maganda naman, di ba? Ngayon, pagdating naman dun sa keyboard guys, nag-enjoy din ako. Maganda yung gap between each key, so medyo less yung error sa paggamit sa kanya. Hindi agad-agad accidentally napipindot yung katabing letter, which is good. At maliwanag din yung backlight ng keyboard nito. Meron tayong 3 level of backlight. Ngayon pagdating naman guys sa display, which is ito yung isa sa main highlight nitong ZenBook 14, nag-enjoy din ako doon sa dual monitor or screen pad. Malaking tulong talaga. Mas may sense to kaysa doon sa touch bar ng MacBook. Pagkatapos nag-update pa yung screen pad, so mas madali ngayong ilagay yung window na gusto mong ilipat doon sa second monitor. Pero para sa akin, pwede mo namang i-drag and drop na lang kung gusto mo namang mabilis. Pero tandaan nyo lang guys, no, kung ginagamit nyo yung screen pad as second monitor, meron talagang effect sa battery life. So pwede naman nating iset yung screen pad to normal touchpad para makatipid tayo ng battery. Ngayon doon tayo guys sa performance. Sisiw lang dito sa ZenBook 14 yung ilang mabibigat na mga tasks. Halimbawa, yung madaming tab sa Chrome, kaya-kaya niya yun, walang hassle sa kanya. Ngayon, nung diran ko guys yung PC User Benchmark, ito yung mga nakuha kong scores. Yung Intel i7 1165G7 na processor ng ZenBook 14 ay nakakuha ng 77.2%, which is very good na yon. At hindi naman ako nagtaka kasi nga latest na 11th Gen i7 to. Ngayon, yung NVMe SSD na 1TB na storage niya, outstanding 184% na score yung nakuha niya. At umabot ng 1 gigabit per second yung kanyang sequential speed. So pagdating sa mga data processing, wala tayong magiging problema sa SSD nito. Yung kanya namang 16 gig LPDDR4 4267 MHz na RAM ay outstanding 119% din na score yung nakuha. So yung tatlong yan guys, which is yung palagi natin tinitingnan sa isang laptop, yung processor, yung storage at yung RAM ay pasadong-pasado, as in sobra pa, future-proof ka na dito sa ZenBook 14. Yun nga lang, yung kanyang GeForce MX 450 na
dedicated graphics, hindi nakakuha ng sobrang decent na score. So, kailangan nating iset yung expectation natin sa tama lang. So, ang nakuha niya sa PC user benchmark ay 21.6% na score. Kung gagamitin pa natin yung integrated graphics na Intel Iris Xe, 20.7% yung score na nakuha. Ngayon, nung tinest ko guys, itong ZenBook 14 sa video editing, guys, hindi kaya yung 4K editing kasi kita nyo naman yung mga video natin dito sa channel, 4K na talaga. So, medyo struggle. Hindi pala medyo, talagang struggle dito sa ZenBook 14 yung 4K editing. Trinay ko pa ikabit sa 4K monitor ko while editing 4K dito sa ZenBook 14 at halos hindi na gumagalaw guys. So, nakaka-apekto yun sa performance. Pero nung tinanggal ko yung external monitor ko ng 4K at doon ako nag-edit mismo sa laptop, ayun, medyo nag-improve naman. Pero hindi pa rin ganun kabilis yung performance. Hindi smooth. Kung 1080p editing, better. Pero madami pa ring struggle yung ZenBook 14. So I suggest, kung mag-edit ka ng video dito, iset mo lang to 720p yung video editing mo. Hanggang doon lang talaga yung kaya niya. 1080p tsaka 4K editing, hindi kaya ng ZenBook 14. Ngayon, pagdating naman guys sa gaming, nag-download pa ako guys nitong Dirt Rally 2.0. Pumalo naman ang 33 frames per second sa 1080p high settings itong ZenBook 14. So very good yun. At least playable yung mga ganitong kabibigat na mga games. Pero syempre, ibang usapan na kung AAA games yung lalaroin natin dito. Malamang sa malamang, mag-struggle na ulit itong ZenBook 14. Well, hindi naman to gaming laptop guys, pero at least 'di ba, yung ganitong game na mabigat na rin itong Dirt Rally, nakaya nitong ZenBook 14. So at least nakikita natin yung full potential ng ZenBook 14. Ngayon pagdating naman guys sa battery performance, ang pinapromise ng Asus dito ay 12 hours. Pero sa typical use guys, which is palaging Zoom meeting, from 100% down to 60%, inabot naman ng 1 hour. Ano yun ulitin ko Zoom, video conferencing, nakabukas ng webcam, ginagamit ko yung microphone ng ZenBook 14, 40% lang yung nabawas after 1 hour. So, maganda yung battery life nito. Pero syempre, mag-i-improve pa yan kung papatayin natin yung second display, which is yung screen pad. Ngayon, pinag-uusapan na lang natin guys, yung video conferencing, doon tayo sa webcam and microphone. So, panoorin muna natin itong sample. Okay, so ito naman guys yung video sample ng webcam nitong ZenBook 14. At ang maximum na resolution na pwede nating iset dito ay 720 30 frames per second. Medyo mas mababa siya ng konti dun sa standard na ngayon, which is 1080p sana. Pero at least, meron ka ng decent webcam na magagamit out of the box. Hindi mo agad mapupwersa sa sarili mo na bumili ng external webcam. Kasi kita nyo naman, okay na rin naman yung quality natin dito. Hindi madilim. Yun yung isa sa pinaka-importanting quality na dapat tingnan sa isang webcam. Hindi tayo dapat madilim. Ang ilaw lang na ginagamit natin ngayon ay yung nasa ceiling. Wala tayong softbox na nakatutok ngayon. Mamaya try natin open. Pero kahit na medyo grainy yung quality ng webcam, kagaya ng sinabi ko, acceptable na yan, pwedeng-pwede na yan para sa mga video conferencing. At ang isa sa mga kapansin-pansin guys, siguro napansin nyo mula pa sa start ng sample na to, ay yung ganda ng microphone ng ZenBook 14. Meron tayo ditong Asus Noise Cancelling Stereo Microphone. Hindi na ako gumagamit ng external microphone kasi maganda na yung mismong mic nitong ZenBook 14. So ngayon, itry natin na buksan guys yung isa sa mga softbox na nandito sa studio at tingnan natin kung ano yung mag-i-improve sa quality nitong webcam. Okay, so bukas na guys isa sa mga softbox natin dito sa studio at makikita nyo na maganda naman, gumanda yung quality ng video natin. So kung meron kayong magagamit na ilaw para mapaganda pa natin yung itsura natin sa webcam, mas maganda. Pero kagaya kanina, kahit na yung nasa ceiling lang na ilaw, pwede na rin na magamit sa mga video conferencing. Okay, so yun na lahat guys, yung mga nakuha kong data dito sa ZenBook 14. Again, ultrabook to guys, pero nakita naman natin na capable siya. Kaya naman, kung gusto nating mag-game dito, hindi lang sobrang taas na FPS yung makukuha natin, pero kaya nitong ZenBook 14. Okay, bago tayo magtapos guys, hindi ko nasabi ito dun sa unboxing first impression, na kapag bumili kayo ng Asus ZenBook 14, meron pa yung kasamang lifetime license of all basic MS Office, kasama na yung PowerPoint, yung Word, tsaka yung Excel. Worth 6,995 yan guys kapag binili nyo separately. Pero yun nga, kasama na yan kapag bumili kayo ng ZenBook 14. So again guys, ilalagay ko yung link ng ZenBook 14 dyan sa description box sa baba at yung iba pang information tungkol sa laptop na to.
So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood at salamat sa mga naghintay dito sa full review. Para sa salamat sa ating unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.